Hi everyone, I am Teacher Joanne. Today, I am going to show you how to use the Google Classroom as a teacher. I will also share how to create quizzes and assignments. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, please hit that subscribe button. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong educational videos na ia-upload ko pa tulad nito. Okay, let's start. Pagkatapos nating mag-sign in sa ating G Suite account, i-type natin ang classroom.google.com. Click the plus sign here, then create class. Type natin ang class name. Example, English time with Teacher Joanne. Okay. Section and then subject. And then click create. Ito na ang ating Google Classroom. Itong class code na ito ang ibibigay natin sa ating mga estudyante para makapasok sila sa ating Google Classroom. Ito ang pinaka-banner natin. So, pwede natin itong palitan. May dalawang paraan para palitan ito. Una, itong select theme. Pipili lang kayo dito ng banner or image na gusto ninyo. Depende sa subject na tinuturuan ninyo. Ito for English and History. Ayan, pwede tayong pumili ng mga image. Meron ding for Math and Science. Meron ding for Arts, Sports, and Other. So, bahala na kayo kung ano yung image na gusto nyo gamitin. Yung pangalawa naman na option para mapalitan ng picture ng inyong banner ay itong upload photo. Click natin. Meron akong nagawang animated banner gamit ang Bitmoji at Google Slides. Yun ang ilalagay ko. Ayan. So, i-adjust lang natin ang size. Tcharan! Ayan na ang ating banner. Depende sa inyo kung anong photo ang gusto nyong ilagay. Dito sa part na ito, pwede tayong mag-post ng kahit na anong mensahe na gusto nating iparating sa ating mga estudyante. So, since ito ang magiging first post natin, gumawa tayo ng welcome message. Halimbawa, what a wonderful day! I'm so delighted to be with you today. I am Teacher Joanne and I'm very excited to bring you today's lesson. Okay? Dito, pwede rin tayong mag-attach ng Google Drive, link, file from your laptop, or YouTube video. So, maglagay tayo ng YouTube video. I-attach natin yung online classroom rules that I have posted on my YouTube channel. Ito siya. So, i-click natin. Ayan na siya. So, click post para makita natin siya sa ating
Stream tab. So, ito siya sa view ng mga estudyante. Dito sa ating Google Classroom ay may 4 na tabs. Stream tab, Classwork tab, People tab, at Grades tab. Dito sa Classwork tab, dito tayo pwedeng mag-create ng assignment, quiz, question, material, pwede rin tayong mag-reuse ng post. Para organize ang Google Classroom natin, mag-post tayo by topic. Click natin itong topic, then add topic. So, Module 1, the title of Module 1 is Identifying Real or Make-Believe. Then click Add. Click ulit natin yung Create, then Topic. So, lagay natin Module number 2, Identifying Fact or Non-Fact. Create again, Topic, Module number 3, Interpreting Visual Media. So, ito na ang ating first 3 topics. Actually, pwede natin silang i-drag para mas organize ang ating topics. Ayan, para nasa itaas yung Module 1. Ngayon, mag-create tayo ng question. Dahil first day of class, pwede natin silang tanungin, what are your expectations for this school year? Then, write your instruction. Dito natin ilalagay yung point or kung gusto nyo, ungraded, nasa inyo yan. Due date, kinabukasan ng due date. No topic. Students can reply to each other. You can select that. Students can edit their answer. You can also check that. And then, all you have to do is go here at the top, then click Ask. So, ito na yung question na sasagutan ng mga estudyante. Now, pwede din tayong mag-create ng material na makatutulong sa pagkatuto ng mga bata. Pwede nating i-upload yung module, halimbawa, para ito sa lahat ng estudyante. Sa topic, since Module 1 ito, ilalagay natin siya, syempre sa Module 1, Identifying Real or Make-Believe.
Just click Pause. So, ayan na. Makikita nyo na dito sa itaas yung file na nilagay ninyo sa Google Classroom. Teachers, you can also use this create button and create material para mag-share ng educational link. For example, mag-share ako ng link ng video na gusto kong ipapanood sa mga bata na gagamitin nila para sa kanilang assignment. Please watch this animated video entitled The Giving Tree. You will use this video to answer your assignment. And then we're going to click Add, and we're going to attach our link. So this is our attached link. Next is choose topic, module 1, and then post. Another feature of the classwork tab is for the teachers to be able to do an assignment. So all you have to do is click create, then assignment. I-type natin. Pwede din kayong magbigay ng assignment through Google Drive file for your students to edit para mas madali silang makapag-submit ng assignment. Sige, gawin natin. Choose natin ito so that Google Classroom will make a copy for each student para makapag-edit sila ng kanilang individual file. Then due date, for example, 2 days from now. Now, we're going to create a quiz. Okay, lagyan natin ng title yung quiz. For example, quiz number 1, real or make-believe. Kung may file na kayo ng quiz ninyo, mas maganda para i-copy-paste nyo na lang. Kung wala naman, dito kayo sa Google Form directly magta-type ng quiz. Ilagay natin ang instruction. Click natin itong blank quiz. So, ito yung Google Form na i-edit natin para makabuo tayo ng quiz. Lagyan natin ng title, quiz number 1. If you want na mag-appear ang email address ng mga students sa Google Form, click lang natin ito, then ilagay natin email address. Then, automatically, maseselect dito yung short answer. Kasi students are asked to write an answer. Then click required. Another is we have to ask for their names. So, all we have to do is click this add question button right here. And then, dito, lagyan natin ang last name. Then, short answer din yan. This is required, of course. Of course, kung may last name, dapat meron ding first name. Click ulit natin ang add question button. Then, lagay natin dito, first name. Of course, short answer. Then, click required. Next is to add a question. Of course, you have to click this one again. Then, gagawa na tayo ng first question. For example, number 1. Next is you have to input your option. To add another option, click Add Option.
After adding all the options, pwede din nating lagyan ng answer key yung ating tanong para malaman ng estudyante kung tama ba or mali yung sagot nila after answering the questions. All we have to do is click answer key, then iselect natin yung tamang sagot. We can also assign points to each question. For example, we will assign 2 points for this question, and then iselect pala natin dito yung tamang sagot. And then click Done. Of course, students are required to answer this question, so we need to click Required. Click natin itong 3 dots. Click Shuffle Option Order so that our options in our questions will be arranged randomly for each student. To add another question, click natin ito. We will just repeat the process until question number 5. So, tapusin ko muna siya. By the way, dito sa itaas, makikita natin kung ilan yung total points ng quiz na ginawa natin. Kapag clinic natin itong eye icon na ito, makikita natin yung Google quiz na ginawa natin sa view ng mga estudyante. So, ito yung view ng mga students natin sa Google quiz. Okay, close natin yan. Now, before posting your quiz, please be sure that you check the setting by simply clicking the gear icon right here in the upper part of the page. Limit to 1 response, of course. Once lang sila pwedeng pumili ng sagot. Click natin itong Show Progress Bar and Shuffle Question Order. Immediately, so anong mangyayari? Pagkatapos sagutan ng estudyante yung quiz, makikita nila yung kanilang score. After finishing the settings, you can click Save. So, tapos na yung ating Google quiz. So, pwede natin i-close yan. And then, babalik tayo dun sa ating instruction page. So, itong blank quiz na ito yung quiz na ginawa natin kanina. Kapag clinic natin yan, makikita natin yung ginawa nating Google quiz. Okay, so close ulit natin. So, after nyan, pupunta tayo dito para ito sa lahat ng estudyante. So, click mo yung All Students. Then, maglagay tayo ng points. Since 10 points yung inilaan natin, lagyan natin ng 10. Lagyan natin ng due date. Due date is September 24. Topic, Module 1, Identifying Real and Make-Believe. Then click Assign. So, ayan na ang ating quiz. Makikita na natin sa ating classwork, pati sa ating stream tab. Ganyan ang magiging view ng mga bata kapag inopen nila yung Google Classroom. At ito na yung time
para sagutan nila yung mga quiz and assignments na nakapost sa Google Classroom. Abangan ninyo ang susunod na video na gagawin ko na siguradong makatutulong sa mga magulang at mga estudyante. Sa susunod na video, masasagot ang tanong ninyo kung paano magsagot ng quiz at assignment sa Google Classroom. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please give it a thumbs up. If you want to see more videos like this in the future, hit that subscribe button. That way, you'll get a notification every time a content like this comes out. Alright? Hope to see you next time. Bye!